Doble kayod si Mang Jolito sa pagkakarpintero. Bubog na lang kasi ang kailangan gawin at matatapos na ang bahay na ito. Pero ang bahay na ito, hindi pag-aari ni Mang Jolito. Isa lamang siya sa 5 trabahador dito. Ang kanyang sahod, sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Kaya ang pangarap daw niyang sariling bahay, mukhang matatagalan pa bago raw niya makamit. Mahigit 1 taon na mula nang simulang itayo ni Mang Jolito ang kanyang pangarap na bahay. Pero hanggang ngayon, mga hollow blocks na pader pa lamang ang nakatayo. Kulang kasi siya sa pondo. Hindi pa ho natatapos. Kulang po sa pinansyal na panggastos eh. Kulang na kulang ho talaga eh. Nagkasabay-sabay pa, nag-aaral mga bata. Tuwing Sabado at Linggo dumidiskarte si Mang Jolito ng iba pang mga pagkakakitaan. Kasama niya ang kanyang 15 at 12 anyos na mga anak na sina Jolito at Jerwin. Tuwing tag-ulan, maputik ang paakyat na daan. Dadaan kami doon sa mahihirap na daan. Tungtungan. Pag umaga, alis kami alas 7 rito sa amin. Alas 9 yan, pag taga kami, mga 2 oras. Alas 9, uwi na kami rito, balik kami alas 2. Pag kami mga pasok, pagka Sabado at Linggo lang naman ko sila na isasama. Nangunguha sila ng buho at bungkawi, mga uri ng kawayan sa bundok. Ang ginagawa ko namin doon, yun, tatagain. Alisan yung isa-isa. Hanggang sa mukha 100. Grade 4 lang ang natapos ni Mang Jolito. 17 taong gulang siya nang magsimula sa pangunguha ng buho. Mahirap na hanap buhay, kaso lang talagang yun hanap buhay ng hindi nakapag-aral. Yun ang tinuturo ko sa mga anak ko na mahirap maghanap buhay sa bundok, lalo na wala kang pinag-aralan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, magsimikap mag-aral. Ang batang Jolito ang nakatoka sa paglilinis ng mga buho. Matulog. Para hindi masyado mahirapan si tatay sa pagkakarga. Habang si Jerwin naman ang nagsasalansan ng mga ito. Saan po nag-iipon? Tapos nakuha mo yung tinatagan niya ni tatay sa taas. So ilalagay po sa ipon. Tapos po binibilang. Naka-100 kami, bigkis. Ayun, pabalik-balik kami sa gubat pagka hindi kayang dalahin. Hindi bababa sa 30 kilo ang bigat ng 12 buhong pasan-pasan ni Mang Jolito. Nakakangawid din kung natatagaan na lang din dahil nakasanayan na yun ang trabaho lagi. Para bang sanay na yung katawan doon sa ganung trabaho. Yung binubuhat ko pong buo, 10 piraso. Mahigit 15 kilo naman ang 3 buho na buhat-buhat ni Jerwin.
tinatanong ko sila kung ilan ang kaya nyo. Kaya mo ba yung 10? Tinatanong ko sila. Pag hindi kaya, huwag pilitin kasi mahirap nga ang daan. Yung kaya lang natin dalahin, yun lang ang kukunin natin. Di bali tayo magpabalik-balik. Tanghali na nang makabalik ng bahay sina Mang Jolito. Ang tanghaliang ito lang ang pahinga ng mag-aama. Pagkatapos kasing kumain, babalik na naman sila sa bundok para magtrabaho. Kulang pa kasi ang mga buhong nakuha nila. Mahirap ng delikado. Kaya kung nasabing delikado, yung pagtaganon, pagka halimbawa napiltikan ka nun, nakakasugat yun. 20 pirasong buho pa ang naidagdag ng mag-aama. Pero hindi pa natapos ang araw ng mag-aama sa kanilang pag-uwi. Pinagsama-sama naman nila ang mga buho na pwedeng i-deliver na sa mga susunod na araw. Kinabukasan, muling lumakad ang mag-aama papuntang kagubatan. Mangunguha na naman sila ng mga bungkawi na isang uri din ng kawayan. Wala ba tayo sa kalahati kaya? Nasa kalahati na tayo. Mula doon sa amin, nangangalahati na tayo. Matarik po kasi yun eh. Tapos yung dadaanan po, batuan. Tapos matutulis na bato. Pag nalaglag ka, tapos pag sumakto sa'yo yung matutusok ka po. So, maaari po ikamatay mo po yun. Hindi ka ba natatakot? Hindi po, sanay na po ako eh. Yun lang po didaan namin. Tsaka gawa-gawa lang rin po namin yung daanan. Ginagamit naman ang bungkawi sa paggawa ng lalagyan ng lechon. Katulad ng pangunguha ng buho, tulong-tulong ang mag-aama sa pangunguha nito. Si tatay po kukuha. Kasama ko kapatid ko. Siya po tika-ipon. Delikado rin po. Kasi pag i-yagis po yung tatay, tapos pag natusok kami, natusok na nga po ako nun, yung sa ganito. Tapos naiwan po yung yung pinakabuho. Pag may pag-iipunan na po, doon na lang po kami sa may baba, tapos si tatay magtatagal na po. Tapos pag ihagis po sa amin, tapos ako na po magkakalis. Tapos yung kapatid ko po mag-iipon na. Sa ating dalawa. May 37, may sobrawa po kasi kasi. Kuha pa kayo? Oo. Kumpara sa buho, mas maliit ang bungkawi pero mas mabigat ito. Tatalian, papasanin. Yun lang gagawin, bawahan tayo. Mahigit 20 peraso ang pasan-pasan ni Mang Jolito na umaabot ng 40 kilo. Bakit gusto mo, makatulong? Para mabawas-bawas yung hirap nila tatay. Gusto nyo rin po bang gawin nyo ng mga anak nyo paglaki? Ay, hindi. Kahit na may Kaya ako pinaparana sa mga anak ko para hindi na nila gawin yung ginagawa ko. Na maramdaman nila kung gaano kahirap. Kaya ako pinaparana sa kanila para sila mag-aaral ng mabuti. Kaya, musta? Mabuti po. Oo. Yung mga kawayan nyo, i-deliver nyo. Oo po. Oo. Isa, Marami ba kayong binabagsakan dito? Isa lang? Isa lang po yun kung kumuha sa amin. Nasaan yung i-deliver natin ng kawayan? Nandito po sa may likuran natin. Ginagawang papag. Okay, tara.
Dik ang pumapakyaw ng mga bungkawi at buho kina Tatay Julito. Para saan ho ba yung ginagawa niyo? Lagay ng lechon. Bebo tree, lechon. Pero ito yung parang frame ng patungan ng lechon. Ito na. Ano ho yung mga ginagamit yung materialis dito? Bukaw eh. Oo. Ito, buho. Mahigit 300 pirasong lalagyan ng lechon ang nagagawa nila sa isang linggo. Kaya naman, linggo-linggo rin siyang pumapakyaw ng bungkawi kay Mang Julito. Ilang piraso ba to? Binilang niya? 232 yung 232. dala po natin. Oh, magkano nakuha natin? 928 po 928. ang naging kabayaran. Ano, saan mapupunta yung 928 na yun? Yan po mapupunta po doon sa mga kasama ko kasi Pero may matitira sa'yo. meron binibigyan din nila ako. Binibigyan lang ako mga 100. Sandahan. Nako, wala pang pampagawa ng bahay. Wala pa ho. Hindi ho kaya talaga. Pangbili ho na 1 kilong bigas, pang ulam sa panghapunan, pwede na ho yun. Yan na yun.